Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan. Alam niyo ba na meron kaagad reaksyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panibagong mga issue na lumulutang na naman ngayon mula dyan sa tanggapan ng Department of Justice. Tinawag ni PRRD na kabaliwan. Oh, kabaliwan, kalokohan ang pinalutang ng Department of Justice na may koneksyon daw ang ipinatupad ng war on drugs. Dito po naman sa issue ng nawawalang mga sagbungero na mainit na issue ngayon dyan sa Pilipinas, mga kaibigan. Abay, akalain niyo bang may kagyat na responde at reaksyon dito ang dating Pangulo mula sa tanggapan mismo ni Vice President Sara Duterte? Nakausap niya ang kanyang tatay, mga kaibigan. Ngayong araw po, araw ng Miyerkules. Nabanggit kasi o binanggit nitong si BP Sara sa kanyang tatay yung tungkol sa pagsisikap, mga kaibigan, pagsusumikap ng Department of Justice ng kanilang renewed efforts na iugnay yung nawawalang mga sabungero doon po naman sa dating Pangulo, particularly yung kanyang inilunsad na war on drugs. Alam nyo ang reaksyon dito ng dating Pangulo. Base dun sa ibinigay po na pahayag ng Vice President Sara Duterte. Sabi niya, it's preposterous. Alam niyo naman, ibig sabihin siguro ng preposterous, kabaliwan, kahunghangan, kalokohan. So, I updated him about the missing Sabongeros case. And I told him that there is an attempt to link him to it. So he said that it's preposterous. Dinagdag pa ng Vice President, mga kaibigan, na yung attempt ng Department of Justice na ilink ang dating Pangulo sa mga missing Sabongeros at yung kanilang mga nare-recover umano na mga bones, buto ng humans dyan sa Taal Lake ay kalokohan lamang. Walang ibang masasabi dyan ng dating Pangulo kundi kabaliwan, kahunghangan at kalokohan lamang. Naniniwala ang dating Pangulo, base pa rin mga kaibigan doon sa pahayag ni Vice President, na lahat ng mga aligasyon na ito ay bahagi lamang, mga kaibigan. It's an icing of the cake, mga kaibigan, ng broader demolition job. Mas malawak na demolition job na walang ibang intensyon kundi puntiryahin o targetin ang pamilya Duterte, mga kaibigan. Kailan kaya titigil itong mga ito? Aba, hindi natin masabi. Hanggat hindi nag-i-eleksyon sa nalalapit na 2028, mga kaibigan, patuloy. Siguradong patuloy itong pambabato ng putik, mga kaibigan, at pagkikreate ng kung ano-anong issue, negatibong issue laban sa dating Pangulo. Bakit kaya? Bakit ganun na lang ka-enthusiastic itong mga nakaupong opisyal ng kasalukuyang administrasyon na ilink sa kung ano-anong issue ang dating Pangulo at ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte? Alam naman natin lahat, common issue yan, mga kaibigan. Sino ba yung pinakamalakas na magiging kandidato sa pagka-presidente sa 2028? Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Alam naman natin, mga kaibigan, na yung kanyang 61% na trust rating hindi bumababa, hindi matibag-tibag, mga kaibigan. Yes, merong SWS survey kamakailan lamang bago na sinasabing umangat yung trust rating nitong si Junior Marcos na umangat ng 49%. Pero hindi naman siya pwedeng tumakbo
Ano pa bang ano pa bang purpose niyan? Kahit sabihin ninyong tumaas ang kanyang trust rating, wala namang ibang purpose yan kundi ang kanyang nalalapit na SONA para meron siyang mai-report sa kanyang State of the Nation address. Mga kababayan, nakita nyo naman, tumaas ang ating trust rating dahil sa ating matinding pagtatrabaho. May naniniwala pa ba sa iyo dyan, Dayunyor? mahigit, mahigit 2 taon na lang yung termino mo. May tuturing ka ng lame duck. Kahit ano pang mga proyekto ang ipagyabang mo dyan, hindi na naniniwala ang tao sa'yo. Itong mga nagtatanggol sa'yo, mga 1 taon pa, yung mga attack dogs mo dyan sa Kongreso, pag hindi nagbago, yung standing ni Vice President Sara Duterte sa kanyang trust rating na matindi, 61%, mga kaibigan. Unti-unti nang maglilipatan, unti-unti nang maghahanap ng kanilang makakakampi para sa 2028 presidential elections, yung mga nagtatanggol sa iyo dyan sa Kamara, mga bumabanat sa iyo dyan sa Senado, at kung ano-ano pa, meron ng mass exodus na sinasabi dyan. Mga political butterflies, mga kaibigan, maghahanap na ng kanilang masusulingan yan. Ganyan yan eh. Hindi naman sila mananatili sa iyo eh. Kung sino yung pinakamalakas, na kandidato para sa 2028, doon sila pupunta. Parang mga langgam yan eh. Sinabi nga, parang mga langgam na naghahanap ng matamis. Kanino sila pupunta? Yung doon sa pinakamatamis. Ayan, mga kaibigan, ano? At it is expected, sabi daw ng dating Pangulo, base doon sa pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, it is expected at inaasahan namin ito na tuloy-tuloy yung kanilang banat, hindi lamang sa dating Pangulo, kundi ang tanggapan mismo ng Vice President na nagsimula po noong September 2023. Pero naniniwala sila, ang pamilya Duterte, mga kaibigan, na even before that, noong September 2023, during the campaign, meron na po silang nakikitang mga tao na merong mga mag-uumpisa, magpapasimulan ng mga hindi magagandang gagawin sa loob ng kanilang grupo. Ito noong magkakampi pa sila, mga kaibigan, magkakampi pa sila noong during the campaign. At sabi naman ng ikalawang Pangulo, hindi pa niya papangalanan. I won't name the personalities involved, pero na-i-report na daw po sa kanila. So eventually, mga kaibigan, itong mga taong ito na gagawa ng hindi maganda para sa kanila para eventually maghiwalay yung kanilang grupo, may time na papangalanan po yan ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Sa kabila nito, hindi daw masyadong binigyan ng pansin ng ikalawang Pangulo yung ibinulong sa kanya na mga taong gagawa ng hindi masamang o gagawa ng masama sa kanilang grupo. At wala daw siya sa posisyon noong panahon na yon para po naman salungatin at birahin din yung taong yon na ibinulong sa kanya. Kaya maghihintay lamang ho ng tamang panahon at papangalanan din ng Vice President kung sino po yung mga taong yon na naglunsad, nagplano na sila ay sisiraan, na nakikita na po natin ngayon, mga kaibigan, hanggang papalapit po yung 2028. Sinabi ng kalawang Pangulo, I thought to myself, who am I really? Ako lang naman yung Vice President. Sila yung nandyan sa presidency. So technically daw, mga kaibigan, yung mga nasa mas mataas sa kanya, sila po yung mga decision makers. Pinaubayan niya sa mga ito. Pero yun pala, yun pala, yung yung inaasahan niya na magtatanggol sa kanya, sila pala yung pasimuno ng mga taong gustong siraan sila, mga kaibigan. Hindi daw niya ina-expect na hanggang sa mga panahon ito
aabot yung mga paninira sa kanya at sa kanyang ama at sa kanilang pamilya. Hindi niya ine-expect yun, mga kaibigan. Pero ngayon, nare-realize na ng BP na hindi sila tatantanan talaga ng mga ito. Hindi sila tatantanan dahil siya ang pinakamalakas. Wala nang iba na magiging kandidato sa pagkapangulo sa darating na 2028. So yan, mga kaibigan, meron ng reaksyon ng dating Pangulo, at least sumasalungat. Sinalungat ho niya, mga kaibigan. Yun po namang ini-insinuate ni Boying Remulla. Nako, Boying na naman, na may plano siyang i-link. Yun po namang war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte dito po naman sa mga missing sabungeros at tinawag ng dating Pangulo na kabaliwan, kalokohan, kahunghangan o preposterous ang nasabing hakbang ng Department of Justice. Sa mga kaibigan mo natin hindi pa nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po para sa mas maraming video na atin pong isi-share sa atin pong channel. Mula sa London, United Kingdom, ako po ang inyong kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks.